ko na si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Mel Robles, si Tambaluslos at ang iba pa, lahat. Pati si Sandro Marcos, sinama ko. Nireport ko sila sa FBI. Ito'y sinungaling ang gobyernong ito, ang PIDEA chief na nakita nyo naman ang kanyang video kung paano siya mang nakit ng tao, paano siya mang jombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Kuting. Na itong pang-inang Lisa Araneta Marcos, itong buwaka ng Genemis na ito, nuknukan ng kademonyohan. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid mo, simula pa lang nung nakilala yan, si Lisa ay kabahagi na ng kademonyohan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ngayon, kay Satanas, sa mga palangga, gigil na gigil itong taong ito sa akin. Ipapategi ako dito. By the way, sabi ko nga, ulit-ulitin ko po sa inyo mga kababayan, na-report ko na, bubuhin na natin, nireport ko na si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Mel Robles, si Tambaluslos at ang iba pa, lahat. Pati si Sandro Marcos, sinama ko. Nireport ko sila sa FBI. Okay? Na kung ano mangyari sa akin, sila ang salarin ng pagpapategi sa akin. Sa tingin nyo ba, bubuhayin ako ng mga ito? Dito sa mga expose natin, yun, balik tayo kay Bianca, yung social secretary. So ngayon, kay SAS tayo na putol, right? Kay SAS tayo. Sorry may breaking news. Bear with me mga palangga. Doon pala ako kay SAS Palangginging. Okay. Ngayon, ang sabi, siguro si SAS ay may din. May puting ass din to si Palangga. Ang sabi ni SAS, 4 hours ago, the turkey extraction story just became more interesting. Besides kids, a gadget was supposed to be extracted. The gadget allegedly has a lot of interesting stuff. Okay? So ang question dito, ano ang nakarating kay SAS? Hihimayin natin to. Kasi iba-ibang informante. Iba-ibang informante ito mga palangga. Si SAS meron din siya, ako meron, iba-ibang mga tao nakapaligid, nakapaligid, nakakaalam ng kababuyan ni Lisa Ahas. Pinarinig ko na sa inyo po ang boses ng extraction. Okay? Para sa inyo lahat, nakakapasok lang dito kasi we're like 9,000 live viewers right now across social media. Iparinig na natin, samantalahin na po natin ang pagkakataon kung ano ang inangak-ngak dito ni Maharlika. Okay? Ang inangak-ngak ko po dito, nagigil ang gobyernong ito, Maharlika and you versus the mga government nung in-expose natin itong extraction audio na kung saan ang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Zubel ay nakikipag-usap kay Liza na i-hold muna ang pag-change ng leadership ng ISAF. That was last year. Okay? I-hold muna. Okay? Then, before that, okay, bago natin iparinig, in February of 2022, kung saan nangangampanya si Kuting at si Lisa Sabacolod, remember, yung boses na maparinig natin, ay nakipag-usap siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., okay, na si Louie, okay? Si Maria Lourdes Barcelon, ang kausap niya doon sa audio na yan. Dahil na-expose na ito, mga palangga, nakakalungkot man sabihin, pero sa part ng distressed mother na nagtatago ay inahunting na rin siya. Kung naririnig mo ito palangga, be careful. Kung ako ay mag-careful din, be careful kasi inahunting ka na. At dito sa statement ni SAS, okay, sa kanyang post na ang gadget, sabi niya, a gadget was supposed to be extracted. Okay, I don't know kung saan siya nakakuha ng information, pero himayin natin yan mga palangga. Ito muna. Listen to this mga kababayan. Sa mga kapapasok lang po, ito po ang boses ni Bianca Zubel na social secretary ni Marcos Jr. na kung saan kinakausap niya si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng ISAF, okay, leadership during that last year. Last year kasi naka-out na daw po ang dudukot sa mga bata at sa nanay sa Turkey. Here, mga darling. Lisa
Hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay. Mga kababayan, paulit-ulit kong pinaparinig yan sa inyo. Malinaw na si Bangag Jr. ay hindi nagpapatakbo sa Pilipinas at hindi siya ang nagdesisyon kung sino ang palitan o sino ang ipapalit as ISAP chief o sa iba pang mga ahensya. Yan po, kahit ipa-forensic nila yan, ayan ang boses ni Zobel. Then, punta tayo kasi dito sila lagal-tagal kaya pinapatarget ang ulo natin. Okay, boses ni Liza Araneta na ini-ignore nila na ayaw nilang kausapin ang bayan o sabihin man lang, eto ba ang boses ni Liza ay, well, kahit i-deny niya yan, hindi ito AI. Lahat ng mga nakakilala sa kanya, ako, si Sas, lahat ng mga, Sas, you know that, ang boses nila, Mother Pebbles, Talakera, alam nyo kung ito ay AI or what. So ito po ay ayaw sagutin ng AFP. Ayaw sagutin ng gobyerno na ang First Lady ni Bangag Jr. ay nakibahagi sa pagkidnap o pag-extract sa 2 bata na nasa Turkey. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kademonyo ang gobyernong ginagalawan ninyo. Hindi lang panggigipit sa akin dito sa 2 bata, sa nanay na ngayon ay hinahunting nila. Dahil nga sa statement ni Saf, may hawak siya na gadget na makakapagpatunay kung gaano kademonyo si Kuting at etong ang ex niyang si Chua na kaibigan ni Liza. Ito na ang boses ni Liza Araneta Marcos Ahas Satanas. Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay, di ba? Narinig nyo na yan ilang beses. So dyan po mga palaga, galit na galit ang gobyernong ito kaya talagang gigipitin si Maharlika. At hindi tayo uurong. Mga kababayan, ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno, Bureau of Immigration, DFA, DOJ. Kaya sabi ko, sino pa ang kakampi ninyo? At lahat na nag-expose dito like me, ako, number 1. Dahil sabi ko nga, ang mga bills ko ay hindi nauubusan ng battery. Mga kababayan, ito ang kailangan ninyong aksyonan na dapat ay matapos na. Ayaw pansinin ng AFP, ayaw nila magbigay ng statement, ini-ignore nila. Pero yung document natin, recently, na expose natin, mga palangga, yung document doon galing sa PIDEA report na si Kuting ay kabahagi o part ng pulboronic, mga kababayan, yun ay pinasinungalingan nila. Pero sinupla naman sila ng mga taga-PIDEA na ito ay kasinungalingan ang kanilang pagdebunk dahil during that time, ang sinasabi ng PIDEA na wala daw sa formis na yon o sa database, in layman's term, na kung saan dapat ang mga record, okay? Ang mga record ng supposedly i-raid ay nandoon lahat.
Hindi nga natuloy. Kasi nga, inarbor ni Lisa kay Ochoa ayon sa Puting Ahas. Ito'y sinungaling ang gobyernong ito, ang PIDEA chief na nakita nyo naman ang kanyang video kung paano siya mang nakit ng tao, paano siya mang jombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Kuting. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo nang intayin, lalagasin tayong lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod na biktima na gigipitin ng gobyernong ito. Actually, araw-araw kayong ginigipit. Araw-araw kayong ginigipit sa pagtaas ng presyo, sa mga pulboronic na pakalat-kalat. Ito ngayon ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas. Mga palangga, I am careful. Inahunting na nila ako sa Amerika. I reported them already. Okay? But you have to do something. Na itong putang inang Lisa Araneta Marcos, itong buwaka ng Genemes na ito, nuknukan ng kademonyohan. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid mo, simula pa lang nung nakilala yan, si Lisa ay nakabahagi na ng kademonyohan itong babaeng ito. You have to do your part, Senator Amy. Lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na huwag isama sa narco list ang iyong kapatid. Kasi baka magbago pa or kakausapin mo na huwag nang magpupulboronic. Pero hanggang sa kasalukuyan, alam mo na ang kapatid mo ay bangag. Ikaw mismo nagtanong sa akin kung si Pebbles Talakera ba ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa. Malinaw pa sa sikat ng araw yan na sinabi mo sa akin. Alam din yan ng mga taong kapaligid mo. Kung mahal mo ang bayan, you have to speak up nang wala nang cover up.